Pupunta tayo sa Philippine Embassy dito sa Singapore sa may Nassim Road. Bagong renovate daw siya. Matagal siyang close sa may Nassim Road kasi under renovation. Ngayon open na daw. Pupunta tayo doon kasi aayusin ko ang aking SSS. Naayos ko na yung registration ko sa PNB, pero kailangan ko ulit pumunta sa embassy para makalagin ako sa aking account, kasi nag-create na ako ng aking account kaso I forgot. Alauna actually ang aking appointment. Kaya 12:18 na. Kaya binibilisan ko na yung lakad. Hindi na ako nag-bus. Lalakarin ko na lang. Feeling ko kasi parang mas mabilis pa ako maglakad kaysa magantay pa ng bus. Ganon din naman. Maglalakad din naman ako. Kasi medyo malayo din yung bus. Tapos yung bababaan malayo din. Kaya ayun. Maglakad na lang. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito sa lugar na to. Tagal na panahon na, hindi ko naabutan yung traffic light. Rendezvous. Oh, na-pronounce ko ba yun ng tama? Rendezvous yan eh. Rendezvous. Rendezvous. Oh, kalokohan. Ang tagal-tagal ko na hindi nakakapunta sa lugar na ito. Actually, doon, nag-stay kami doon sa may Shangri-La doon. Doon. Pawis na yung kilikili ko. Buti na lang talaga may mga shades din siya at medyo mahangin-hangin. Otherwise, super hot oh. Marami na din tayong mga kabayan na galing doon. Pauwi na sila. 1 o'clock pa naman yung sa akin. Lunch time na yung iba. Buti na lang talaga may mga shades na ganito, otherwise ang init-init. Kung nakalimutan mo ang payong mo tapos punta ka ng Nassim Road, no problem. Kasi kahit pa paano may mga shades naman. Kaya okay lang. So, hindi siya masyadong humid, hindi masyadong mainit kasi may hangin-hangin ng konti. Maganda talaga yung mga pinagagagawa dito sa Singapore, nagtatanim sila palagi ng mga puno na ganyan. Tapos hindi nila pinuputol, nililipat lang yan para hindi masayang. Kaya kahit sobrang init dito sa Singapore, hindi mo masyadong mapapansin kasi may mga paganito, mga puno-puno ganyan. Ay nako, may dala actually akong payong. Natamad lang ako maglabas. Kaya tinitiis ko ang sikat ng araw. Hindi naman masyadong masikat ng araw kasi kaya may shade. Oh. Habang daldal ako ng daldal, makakarating din ako doon. O diba yung kanto na yun, Nassim Road na yun. Kakatapos ko lang din mag-lunch. Sakto, natagtag na yung aking lamorns. Wala pa ito noon. Tagal ko nang dinibibisita ng embassy ah. Le Maisons, Nassim. Ah, Le Maison. Di po gang. Le Maison de Nassim. Okay. Pero bagong kondo yan. Ngayon ko lang nakita. Malapit na tayo sa Nassim Road. Malapit na. Goodness me. Makarating na tayo. It's breezy. It's nice weather. Tingnan mo itong laki ng embassy ng Japanese yata to eh. Oh yes, Japanese embassy. Ang laki. Hindi pa kabongga. Ano kaya itsura ng na-renovate na ating Pilipinas? Laki-laki ng embassy ng Japan oh. Excited ako makita tuloy yung embassy ng Pilipinas here in Singapore. Ayun oh, bonggacious. Embassy of the Republic of the Philippines.
Pababa tayo ng basement. Kakaunti lang ang tao. Feeling na feel ko tong upuan mo. Mabilis yung ating transaction siguro dahil Monday today. At saka siguro dahil nagawa ko na yung iba sa PNB. Nag-register ako ulit doon. So actually tapos na ako, bumubulong na ako kasi nakakahiya, nagpapalamig lang ako. Mas madami pa akong lakad kaysa sa pag-ayos nila sa aking sitwasyon. Okay, aalis na tayo kasi nakakahiya na. Since tapos naman na yung ating transaction, let's go home. Hopefully, okay naman na yung ibinigay sa akin ni Sir Kuya. So, ang galing nito. Ang angas nito. Gawa sa saan ba siya ginawa? Hinawakan ko pa talaga. Nasa labas lang pala siya. Akala mo mga tumubong mushroom. Feeling ko nakaapak ko. Ang bilis nating natapos, guys. Natapos agad yung aking appointment. Wala pa nga alauna, actually 12:38 pa lang pala. Yung appointment ko isa alauna, 12:38 pa lang. Kanina pa ako nakakaamoy ng amoy tae. Diyos ko, sorry. Pasintabi. So 12:38 pa lang yung appointment ko, actually isa alauna. Wala pang 5 minutes natapos na yung aking transaction. And narinig ko sa iba, sabi nila ang babait na daw nila, hindi na sila masungit. It's true. Ang babait ko. And siguro dahil Lunes ngayon, ang bilis natapos. Ayan, pauwi na tayo. Ganun lang kabilis ang mga pangyayari. May amoy nga lang talaga siguro sa kakalakad ng mga aso dito. Kanina pa feeling ko ako yung nakaapak. Hanggang sa loob, inahabol ako ng amoy ng poops. So dati nga, yung entrance ng embassy is doon. So ngayon yung entrance niya is nasa harap na. Wala na siya, hindi na dito sa side. Of course, yan na siguro yung exit. Obviously. Katabi lang siya ng Japanese embassy. Oh, palaban na rin ang ating embassy. Ganda Okay. Katabi ng malaking bahay, Yun dati ang na-occupy ng Philippine Embassy. Yung area na yun. So ngayon, parang nilipat dito. Ito na yung kanilang spot. Sa sobrang bilis nga ng mga pangyayari, uwi na tayo. Ang bilis. Mas marami pa yung nilakad ko. Mas mahaba pa yung nilakad ko kaysa dun sa issue ko. Charot. Kasi yung SSS ko, guys, ganito ang nangyari. Gumawa ako ng account ko long time ago na hindi ko na access kasi nakalimutan ko na yung aking username lahat-lahat. So, nag-email ako sa SSS, sa provided nila na WhatsApp number. Ang suggestion sa akin or ang advice sa akin is pumunta sa nearest na SSS branch sa
dito sa Singapore o kung saang mang bansa ka. Okay, so kaninang umaga pumunta na ako sa PNB kasi meron din akong may issue din doon. So pina-register ako ulit. So sa PNB, today is Monday, medyo may pila pa din pero hindi na kasing dami ng tao pag weekend, especially Sunday. So mabilis ko lang din na tapos yung aking transaction doon, and hinabol ko yung alauna kong appointment na agad-agad ko namang natapos kasi nga nakarating ako doon ng 12:30, 12:38 nakalabas na ako. So basically yung waiting time ko parang 1 to 2 minutes. Tapos yung pag-resolve sa aking inquiry ay napakabilis din. Siguro nga dahil Monday nga today, walang tao. So mabilis lang ang mga transaction. So syempre iba din yung weekend, especially Sunday. Kasi nga syempre maraming tao. Dahil yun yung labas ng mga kababayan natin. Kaya yun yung pagkakaiba pag weekend or weekdays. So ayun guys, ang ganda na ng ating Philippine Embassy. Ang bongga na, bonggacious na siya kesa noon. Ang init pa rin, ano. Buti nga may mga shade na ganyan, sa ilalim ng kapunuan. Ayan, so ang ganda-ganda na ng embassy, tas ang lamig sa loob, ang ganda-ganda ng upuan. Trip na trip ko yung kanilang sofa. Charot. Nagtambay pa nga ako ng mga 2 minutes para magpalamig. Kasi parang, Diyos ko, hindi pa nga natutuyo yung pawis ko. Lalabas na naman ako na ito na naman naglalakad. Anyway, ang dami ko ng daldal. Yun lang, i-share ko lang sa inyo yung pagpunta ko doon sa embassy. Kasi na-excite ako makita yung bago nating embassy na bagong renovate. Actually, hindi siya renovate, bagong gawa na yun eh. Pa-underground pala siya guys, ha? Pa-underground, pa-ilalim. Gulat ako kanina kasi akala ko pataas, pababa pala. So yun na nga, nag-appointment pa rin ako kasi yun din ang advice sa website. Mag-appointment pa rin kasi tinatanong pa din nila sa guardhouse at saka sa may concierge. So tatanungin nila, check nila kasi bibigyan ka ng number. So mas maganda pa din talaga na kumuha ng appointment kahit simpleng inquiry lang sa SSS. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!